negosyo na walang puhunan? Posible. Tanungin natin si Chole. Okay, syempre, si Sir Pochola. Sir Pochola, i-describe niyo naman po ano po itong kakaibang negosyo niyo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Good morning. Hi. Hello. Hello. Ayan. Ang aking pong negosyo ay ito po ay negosyo na wala talaga pong puhunan kung hindi talento. Ako po ay naniniwala na bawat isa sa atin ay may talentong itinatago o hidden talent na huwag niyo na pong i-hide, ilabas niyo po yan dahil ako naniniwala na kapag yung talento niyo po na ilabas ninyo, ang passion ninyo ay pwede pong gawing negosyo. Naniniwala po ba kayo doon? Ang negosyo ng pagboboses. Ito po yung mga naririnig nyo sa radyo, sa TV, sa computer game, sa inyong mga iPad, sa mga internet, sa Yahoo. So, sample daw, sample. Sample ka agad? Sample po. Sige, bago ako mag-sample, bigyan ko lang po kayo ng istorya. Paano po ako nagsimula? Gusto niyo po ba? Ako po yung taga Maribeles, Bataan. Sino po ba mga taga Bataan? Ako yung taga Maribeles, Bataan. Nung araw po, kami po yung walang TV. Ibig sabihin, the only form of entertainment that I have is the radio. Sino po ba mga nakikinig ng radio drama sa inyo? Taas po yung kamay. Yung mga bata, wala na. Hindi na sila nakikinig. Internet na eh. Internet. Nakikilala po sino yung mga kasing edad ni ano. Alright, so gusto niyo po sample po ng isang radio drama? Sabihin niyo po, bilang kayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero gusto ko po, pumikit po kayo para ma-imagine niyo po. Pikit daw. Walang po bibigay sa akin kayo. Pikit. Close your eyes. Bilang po ulit kayo. 1, 2, 3. Isang gabi na isang gabi, si Utoy at ang kanyang lolo'y naligaw sa kagubatan. Katang Eko. Lolo! Gabi na po. Sabi ko naman sa'yo, Apo huwag kang maglalaro ng kung ano dyan sa kagubatan. Kita mo, kinabituloy tayo. Sige po, Lolo, bilisan natin. Nang sila'y may nakita, isang puno ng balete. Lolo, magpapahinga po muna tayo. Pagod na po ako. Sige, Apo, pero huwag kang dyan. Apo, Lolo. Ay, Lolo, sisilaban ko po ng puno, ha? Ano ko, sabi naman sa'yo, huwag mong gano'n. Sino ang nagsulog sa akin? Lolo, nabuhay ang puno. Huwag kang mag-alala po. Hindi mo ba alam? Ako si Kapitan Kangkong. Kapitan Kangkong! Itong bagay sa'yo, puno! Ayan, patay na siya. Ang galing mo, Lolo. Adiyo. Ay, pala. Galing. Okay, sir. Sabi nga nila, you're the voice master. Marami na rin daw kayong tinuturuan mga voice artists. Kayo ba hindi natatakot na yung mga tinuturuan nyo mas maging magaling or higitan pa yung talent nyo? Napakagandang tanong. Alam mo, how I wish they could all be better than me. Alam nyo, sa totoo lang, 15 taon na po ako nagboboses. Yung mga napapanood yung mga anime po, Remy, Blue Blink, yung mga Saber Marionette. Alam nyo po ba yung Kuro Chance, Bubu Chacha, ako po yung nagboboses doon. Sige nga. Ako sa po, hindi na ako nakapagkwento. Hindi kami na. Mamaya po, sir. Ayun po. Kasi nakita ko po ang potential ng mga Pilipino, lalo-lalo po ang dami-dami po tumatawag dun sa recording studio namin sa ABS-CBN. Nagtatanong, paano po ba maging isang voice artist? For the past 10 years, parang napansin ko, laging sila. So talaga hindi sila nagtuturo. Sabi ko isang magandang potential ito upang ang mga Pilipino ay mabigyan ng bagong konsepto ng negosyo. Kung baga, yung talento nila ang gagamitin nila. At ako'y, doon ko nga po tinayo yung Creative Voices Production.
Na ngayon po, masasabi ko at may pagmamalaki ko po na napakarami na po naming nagawa, lalong-lalo na yung mga computer game. Na imagine nyo na po ba yung radyo na walang boses? Di ba? Yung TV na walang boses. Mga Korean na nagsasalita. Naintindihan niyo po ba? Hindi, di ba? Naging part din po ako ng Meteor Garden. Ayan. Kung alam niyo po yung mga commercial ng Bibo Hotdog, ako po yung puppet, tsaka voice over. Sample lang ko po kayo, last na. Napakarami niya, baka hindi na sila mapagsalita. Gusto niyo ba? Okay. Hindi po talaga puppet yung nagsasalita. Voice artist po ang tawag nila sa likod. Sige, tignan niyo na po ako para mahina po kayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tabi, bibo, bagong bibo. Anong sikreto ng bagong bibo? Tikman mo. Paano? Bakit ako eh? Nga. Ang sikreto ng bagong bibo? Keso! Yun po. We have done thousands of voice-over work. Even Go Negosyo, ako po yung sponsor nila sa lahat ng Go Negosyo. Sa pa? At, Yung ano lang, mamaya po. gusto nila yung SpongeBob. Gusto nila yung SpongeBob. SpongeBob. Sige, SpongeBob. Mamaya po. Kwentuhan ko po muna kayo. Hanggang sa nabuo ko po yung school ko, yung Philippine Center for Voice Acting. Na ngayon po ay mahigit 300 na po ang graduates ng school ko. At karamihan po sa kanila nasa ABS-CBN, nag-voice na po sa iba't ibang mga animation. At ang pagmamalaki ko po na ako lang po ang gumawa ng kauna-unahang audiobook ng speech under ng Rex Bookstore. Yung speech works at speech challenge. Nako, alam niyo po Sir Mon, at napakarami pong mga maling pronunciation ang naituturo sa atin dahil nagbabase lang po tayo sa libro na wala po tayo naririnig. Alam niyo po, napakarami ko pong natuklasan, mahigit 300 words. Mali po, halimbawa po, di ba yung tortoise and the hare? Hindi po tortoise pala yun. Tortoise. Tortoise. Or sabi nga, repertoire. Mali, repertoire. Mga ganun. So, mga mga words. Naniniwala po ako na ako po ay responsible sa mga future ng mga kabataan. Bago yan. Ate, may Ayan. yung tortilla, paano yan? At ito pa, sir. Napakaganda po ng potential ng voice-over sa Pilipinas dahil kung yung mga call center po nasa Pilipinas, kasi magaling po tayo mag-English. Ngayon po, meron po kami ginagawa for Sega. Di ba yung kunwari, mga Tekken, mga tipo, round 1, fight! Shoryuken! Ayan. Si Kuya PJ Lanot, yung host natin, napakagaling pong voice artist din yan. At siya po isa sa mga nagpo-voice din sa akin. At ito po, while the technology grows, the need for voice-over also grows. So, ito po yung sinasabi kong potential na hindi nakikita sa atin. Dahil sabi ko, wala namang maniniwala sa Pilipino kung hindi kapwa niya Pilipino. So, I'm very proud to be a Filipino. Galing na po ako sa States. Nasa US na po ako. Dapat mag-work na ako sa Disney or Warner Brothers. Pero, bumalik po ako sa Pilipinas. Para po, dito ko simula ng pangarap. Tama. Okay, salamat po. Very good. Okay. Sigaw na sila. Okay na ba? Ang natin sa Sir Bacholo. Okay, mapunta naman tayo. May separate segment daw siya. Mamaya na. Okay, kay Sir Jeremiah. Sabihin mo daw na different voice. Ganun. Sige. Ngayon ko lang po gagawin ito. Request ng aking pinakamamahal na si Sir Mon. Sadly ko pong ginagawa ito pero para sa inyo. Kunwari, si Erap, bibigyan kayo naman. Alam nyo, para sa akin, the best work is not working at all. Ito si Mr. President. At saka, always remember to follow your dreams. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Ang hirap pala nun. Actually, sabi mo nga, just follow your dreams and follow your heart desires and you'll never get wrong. Trust me,
Sabi ko nga, ang dami kong ginagawa sa buhay ko. Actually, hindi po talaga ako nagtatrabaho. Naglalaro lang po ako. At kumikita. At kumikita. At araw-araw po, masaya po sa aming building. Meron po akong building, pangalan niya, Creative Center. I have 5 companies now, Creative Voices, Creative Events, Creative Visions, Creative Visuals, and actually this coming August 8, 10, I'll be launching one of the first, actually meron na po mga speech, pero this is a different approach. Parang creative speech training, ang tinatawag po ay Speech Com Center. Kasi po, ang major ko po sa UP Diliman, speech communications sa UP po ako. Yun po yung gusto ko rin pong karamihan po sa atin, karamihan po kasi sa mga entrepreneur, may passion lahat na nasa kanila, pero hindi po nila maibenta yung produkto nila kasi they